Kuya Jay, tawagin mo na lang akong Jessica. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Marlon. Sa tingin ng marami, kami na ang perfect couple, pareho kaming may maayos na trabaho, may sariling bahay at walang bisyo. Pero sa kabila ng lahat ng ginhawa, may isang kulang, ang magkaroon ng sariling anak. Matapos ang napakaraming tests, nalaman namin na si Marlon ang may problema, kaya hindi kami makabuo. Sobrang sakit noon para sa kanya. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya tuwing tinitingnan niya ako. Alam kasi niya kung gaano ko gustong maging ina. Akala ko, ang ending namin ay mag-aampon o kaya naman ay susubok ng artificial. Handa na akong gumastos ng malaki para sa medical procedures. Pero isang gabi, seryoso akong kinausap ni Marlon at doon nagbago ang takbo ng buhay namin. Ayaw ni Marlon ng lab-made na baby. Gusto niya sa natural na paraan. Ang mungkahi niya, maghanap kami ng lalaking papasok sa relasyon namin. Hindi lang basta donor, kundi magiging pangalawang asawa ko na titira rin sa bahay namin para ang magiging anak ko ay may kumpletong pamilyang kinalakihan. Siguro tinatanong niyo kung paano ba namin nahanap ang lalaking tatanggap sa ganitong setup. Si Marlon mismo ang humanap sa kanya. Sa social media sila nagkakilala. Nag-post si Marlon sa isang group hanggang sa nagkapalitan sila ng mensahe ni Aris. Noong una, hindi alam ni Aris ang buong plano. Niligawan niya ako sa chat at sa personal, pero bago pa man maging kami, naging tapat si Marlon sa kanya. Sinabi ni Marlon na asawa ko siya, at kung gusto ni Aris na ituloy ang relasyon sa akin, dapat ay handa siyang maging pangalawang asawa at mamuhay kaming tatlo sa ilalim ng iisang bubong. Nagulat si Aris, pero dahil nahulog na rin ang loob niya sa akin at nakita niya ang pagiging seryoso at tapat ni Marlon, tinanggap niya ang hamon. Noong una, hindi ako makapagsalita. Nakakalito at parang imposible. Pero dahil sa mahal ko si Marlon at sa pangarap naming magkaanak, pumayag ako. Sa simula, sobrang awkward. Isipin mo, 3 kaming kumakain sa mesa, at may ibang lalaking nagpapakita ng atensyon sa akin sa harap ng asawa ko. Yun bang meron maghahanda ng pagkain ko, mag-aabot ng kubyertos, habang ang asawa ko, inaalalayan din ako bago umupo. Alam mo yung magbubukas ng pinto ng kotse ang isa naka-holding hands sa'yo, ganun ang umpisa namin noon. Alam niyo yung may nagmamasahe sa ulo mo, kapag pagod ako, at yung isa nagmamasahe din sa paa, pero habang lumilipas ang mga buwan, naging natural ang lahat. Si Marlon ang nanatiling haligi ng tahanan namin at protector namin. Habang si Aris naman ang nagbigay ng bagong sigla sa bahay, Kuya Jay, hindi ko ikakaila na noong simula ay talagang mahirap ang adjustment, lalo na pagdating sa gabi. Para maging patas at hindi dehado si Marlon bilang tunay na asawa, gumawa kami ng schedule, 4 na gabi para sa kanya at 3 gabi naman para kay Aris. Noong una, nahihirapan ang kalooban ko. Habang kasama ko si Aris, hindi mawala sa isip ko si Marlon. Nakaramdam ako ng guilt kahit alam kong desisyon naman naming lahat ito. Pero habang tumatagal, unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa hanggang sa nauwi na lang kami sa iisang malaking kwarto. Naging natural na sa amin na magkakasama sa kama. Sa kanang bahagi ko si Marlon. At sa kaliwa naman si Aris. Doon ko natuklasan ang bagong sigla ng aming pagsasama. Gabi-gabi ay walang patlang ang saya sa loob ng aming kwarto. May mga gabi na si Marlon lang ang kasama ko, habang si Aris ay nanonood lang sa amin, tila naghihintay ng kanyang pagkakataon o kaya naman ay nag-enjoy lang sa aming presensya. Pero habang tumatagal, may natuklasan ako sa sarili ko na hindi ko akalaing mararanasan ko. Natutunan ko na mas atrap at mas kumpleto pala ang pakiramdam kapag sabay silang dalawa na nagpapadama ng pagmamahal sa akin. Ang atensyong nakukuha ko mula kina Marlon at Aris nang magkasabay ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lig at yan na hindi ko naranasan noon.
Doon ko nakita na wala talagang selos sa pagitan nila. Sa halip na mag-away, mas naging malapit silang dalawa dahil sa setup na ito. Imbes na mabawasan ang pagmamahal ko kay Marlon, parang mas lalo pa siyang naging espesyal sa akin dahil sa pag-unawa at pagmamahal na ibinigay niya para lang maging masaya at buo ang pamilya namin. Halos pareho sila magaling sa performance. Gabi-gabi, bago kami matulog, ramdam ko ang seguridad na kahit anong mangyari. May dalawang lalaking laging nasa tabi ko. Sobrang saya ko, Kuya Jay. Lalo na kapag sabay na silang gumag-atlaw at nagpaparatya para sa kaligayahan ko. Ang sarap sa pakiramdam na sabay silang bom at yu sa akin at nagbibigay ng kakaibang ini at kompetisyon na puno ng pagmamahal. Ramdam na ramdam ko ang pagiging babae ko dahil sa tindi ng atensyong ibinibigay nilang dalawa ng sabay. Sa bawat gabi na magkakasama kami, wala kaming patlang, talagang na-enjoy ko ang bawat sandali na pinagsasaluhan naming tatlo. Makalipas ang 1 taon ng aming pagsasama bilang tatlo, nangyari na ang matagal naming hinintay. Nabuntis ako, Kuya Jay, hindi ko maipaliwanag ang saya sa mukha ni Marlon nang makita niya ang positive result ng pregnancy test. Wala siyang bahid ng selos. Sa katunayan, siya pa ang mas excited kaysa sa amin ni Aris. Noong ipinanganak ko ang aming baby boy, doon ko lalong nakita ang kadalisayan ng puso ng asawa ko. Si Marlon ang naging pinakaabalang tatay. Siya ang puyat sa pagpapalit ng diaper, siya ang tagatimpla ng gatas, at siya ang laging nag-aalaga sa bata habang nagpapahinga ako o habang nagtatrabaho si Aris sa kanyang mga art commissions. Nakakamanghang tingnan na si Marlon na hindi nagawang magkaanak biologically, ang nagbubuhos ng lahat ng pagmamahal sa batang ito. Tinuring niyang tunay na anak ang baby namin ni Aris. Pero ang papers ng bata ay kami ni Aris ang mga magulang, walang kompetisyon sa pagitan nilang dalawang asawa ko. Sa halip, nagtulungan sila para masiguro na maayos ang paglaki ng aming anak. Ngayon, kapag nakikita ko silang tatlo sa sala, si Marlon nakarga ang bata at si Aris na nagdodrawing sa tabi nila, napapaisip ako. Kakaiba man ang pamilya namin, puno naman kami ng pagmamahalan. Ang bata naming anak ay lumalaking may dalawang amang handang magsakripisyo para sa kanya at isang inang hinding-hindi pagsisisihan ang naging desisyon namin. Kuya Jay, hindi naging madali ang husga ng ibang tao kung alam lang nila, pero sa loob ng bahay namin, masaya kami. At ang pinakamagandang balita, ngayon, mas lalong tumibay ang pagsasama naming tatlo. Kakaiba man sa paningin ng mundo, pero dito namin nahanap ang pamilyang matagal naming hiningi sa tadhana. Sana ay hindi isipin ng mga tagapakinig o mambabasa mo na ipinagmamalaki ko ang aming sitwasyon. Hindi ito pagyayabang, kundi isang pagbabahagi ng katotohanan na sa likod ng mga pader ng aming bahay, may isang pamilyang payapa at masaya, kahit hindi ito ang nakasanayan ng lipunan. Nais ko lang po na ipaunawa na kung ang mga lalaki ay tanggap ng marami kapag nagkakaroon ng higit sa isang asawa o pamilya. Pwede rin naman pala sa aming mga babae, lalo na kung ang layunin ay hindi naman para sa panandaliang sarap lang, kundi para mabuo ang isang pamilyang matagal na ipinagkait ng pagkakataon. Sa gabi, kapag kaming tatlo ni na Marlon at Aris ay magkakasama, doon ko nararamdaman na wala kaming tinatapakan na tao. Ang aming gabi-gabi na pagsasalo ay simbolo ng aming pagkakaisa. Natuklasan ko na ang kaligayahan ay hindi laging sumusunod sa iisang hulma. Sa piling nilang dalawa, nakaramdam ako ng todong suporta, pisikal, emosyonal at espiritual. Wala kaming patlang sa pagpapadama ng pagmamahal sa isa't isa. Ang saya na nararanasan ko sa piling ni na Marlon at Aris ay siyang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang mundo sa umaga. Mas lalo pa akong ginanahan at na-promote pa sa aking posisyon. Silang tatlong lalaki ay naging inspirasyon ko, at sana sa mga susunod na taon ay madagdagan pa kami sa bahay. Alam kong marami ang husga. Pero sino ba ang makapagsasabi kung ano ang tama kung ang resulta naman ay isang masayang bata,
isang tapat na asawa, at isang katuwang na handang manindigan. Kuya Jay, hangad ko lang na mabuksan ang isipan ng iba. Hindi lahat ng kakaiba ay mali. Minsan, sa pinaka hindi inaasahang paraan natin mahahanap ang sagot sa ating mga dalangin. Kami ni na Marlon at Aris, kasama ang aming anak, ay patunay na hanggat may respeto, katapatan, at pagmamahal, pwedeng-pwede palang maging masaya ang ganitong pamilya. Sana Kuya Jay ay maibahagi mo ang kwento kong ito para malaman ng iba na ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa tradisyonal na paraan, kundi sa pagmamahalan at pag-unawa. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mailathala ang aking confession.